Magandang araw sa inyo mga kapugi. Ito ang pangsyam na araw ng paggawa natin ng paliguan dito sa gilid ng sapa. At dito lang yan malapit sa taniman ng aking biyanan na babae. Sipag at syaga lang ang puhunan, bonus na lang kapugian. Kung wala ka nito, ay lagi kang talo. Ngayong umaga ay nag-ani pala dito ang aking biyanan na babae ng kanyang tanim na pipino. Tapos ay nag-aasikaso na naman siya ulit dito sa kanyang mga taniman. At ngayon lang din tayo nakabalik dito sa ginawa nating paliguan mga kapugi. Dahil nakarang araw ay nagpa-practice tayong magpapalipad ang binili nating drone. At nung medyo kabisado ko na, ay nagsimula na naman tayo ulit na magbalik sa pagbablog. Bali ito yung ginamit natin na pantuhog sa paglitsyo natin ng manok nakaraan. Medyo tuyo na kasi dito yung saging na ating inilagay. Kaya atin itong papalitan mga kapugi. Pagkatapos kong hinugasan dito sa sapa, ay pinatong ko na muna dito sa bubong ng ating paliguan dahil mayroon pa muna ako ditong gagawin. Pero bago yun ay binuksan ko muna dito ang daanan ng tubig para maalis yung mga dumi dito sa loob dahil maliligo tayo dyan mamaya mga kapugi. Bali inayos ko ulit dito ang hagdan dahil nahirapan sa pagkakit ng tubig dito ang aking biyanan. Yung lupa dito na mataas ay akin na din binawasan. Sumasahid kasi dito ang kanyang galon na pinapasan mga kapugi. Kaya nagpasya na ako dito na lapadin itong kanyang daanan. Habang nagdidilig nga siya dito ng kanyang mga tanim, ako naman ay abala sa pagkuha ng kawayan dito sa gilid ng kalsada na ilalagay natin doon na hawakan doon sa gilid ng hagdan. Nag-order na nga pala ako ng panghigop ng tubig sa Shopee mga kapugi. Pero sa susunod pa na araw ata yung darating para yun dito sa taniman ng aking biyanan. At nang di na siya ganon dito mahirapan sa pagdilig at nung pagbaba ko dito ng kawayan ay natamaan pa nga ang tanim ng aking biyanan na pinya. Wag lang natin ikwento ito sa kanya para hindi tayo mapapagalitan. May trigger. Diba? Habang naglalagay ako dito ng hawakan sa hagdan, ay dumating din dito ang aking bilas. Bale wala siya ngayon pasok sa kanyang trabaho. Kaya tamang tulong lang muna siya dito sa aking mga ginagawa. Bale tinalian ko lang ito ng alambre itong hawakan dito sa gilid ng hagdan para lalo pang tumibay ito mga kapugi. Yan. At nung natapos na kami dito mag-asikaso sa hagdan, ay tamang linis lang muna dito ang aking bilas sa loob ng ating paliguan. Ako naman ay naputol na dito ng puno ng saging na ipapalit natin doon sa ginawa natin tuhugan. Kapag hindi pantay ang kanyang pagkakalagay, ay binabawasan ko ng bagya itong katawan ng saging para bumalanse ito sa tuwing ating itong papaikutin. Tapos ay dito ko na nilagay ang kanyang ilisi mga kapugi. Pero hindi ko naisip yun. Layot pero sa? Yun ako. Parang hilis ka. Isinabit ko na muna dito ang ginawa natin tuhugan para ayusin dito ang kanyang mapapatungan. Medyo kabisado ko na dito kung saan ko ito ilalagay mga kapugi dahil ikalawang beses na tayo magluto dito sa sapa. Dito na ako. Ha? Yun. Mag-upumentin mo ako. Ayan. Nakantay na siya. Nabiyak na nga dito yung pinaglalagyan natin ng gatungan mga kapugi. Tumawid kasi dito ang aking biyanan sa sapa para magdilig ng kanyang taniman doon sa itaas. Akala niya kasi hindi ito mabibiyak kapag kanya na itong matapakan. Kaya binuo ko na lang ulit ito at patungan na lang sa itaas ng yero.
Tapos ay umuwi na muna ako dito sa bahay para magbihis at kunin yung lilitsunin nating karne. At bago pala namin ito gatungan, ay ilalagay ko muna itong karne dito sa kanyang tuhugan. At sasabayan natin ito ng spring onion at dahon ng tanglad. At syempre bago natin ito ilalagay, ay huhugasan na muna natin ito mga kapugi. Pati na rin itong ginawa natin tuhugan. Kapag magkalagay nga pala tayo dito ng karne, ay dapat talaga mahigpit ang pagkakatali at dapat maayos yung pagkakabalanse dito sa kanyang tuhugan para hindi ganong mahirapan sa pag-ikot itong ating ginawang ilisi mga kapugi. Bato dito ba? Yan. Ayos! Pwede na yan. Maya't maya ay naglagay na ako dito ng uling para atin ng gatungan. Hindi ko na muna ito ikinalat. Pinapadaming ko na muna dito ang mga baga. At nung kinakalat ko na nga dito yung mga uling, hindi ko napansin na butas pala dito ang aking short. May nagsabi na maganda to lagyan ng coke yung balat niya. Subukan natin mga kapugi. Bago nga pala ako dito nagpahid sa balat mga kapugi, ay nagbuhos na ako dito ng tubig sa aking katawan dahil sa napakainitan dito ang ating kapaligiran. At habang nainantay na maluto ito, ay napalipada muna ako dito ng drone sa itaas ng ating paliguan. Pwede mo yung rating ba? Tapos hindi mawawala dito ang pulang kabayo. Masarap kasi dito mag-inuman habang nagbababad sa tubig mga kapugi. At samahan pa ng napakasarap dito na pulutan na nakasalang. Kumuha lang sana kami dito ng kaunti para pang pulutan lang. Kaso medyo hilaw pa itong karne na ating kinuha. Kaya hiniwa ko na lang dito yung medyo luto na. At yung hilaw pa ay binalik ko muna dito sa baga. At tamang kwentuhan lang kami dito ng aking bilas habang nagiinuman. Sa oras na ito ay malapit na maluto itong ating nakasalang ng lechon belly. Kaya tinawag ko na dito ang aking asawa para magdala na dito ng kanin at dagdagan itong aming inumin. Habang naglalakad nga siya papunta dito sa amin, ay nagawa niya pa dito mag-modeling. Maya't maya ay pumunta din dito ang aming tsuhin para tingnan yung aming ditong ginagawa. Nag-harvest kasi sila dito ng nyug, malapit dito sa ginawa natin paliguan. Mangura kang dami ha? Ay, siyempre, Chong! Makay ka na! Tagay si Chong! Partner! Lulupit! Wow! Sarap! Pachong! Di na din dito nagtagal ang aming tsuhin dahil sa oras na ito hindi pa sila tapos sa pag-harvest ng nyug at pagkalipas ng 30 minuto ay naluto na din itong aming lechon belly mga kapugi. Kaya kumuha na kami dito ng dahon ng saging para makalatag na dito ng kanin. Tinawag ko na din dito ang biyanan kong babae para makasama sa budol fight na aming gagawin. Bali 3 oras pala namin ito niluto mga kapugi. Kaya paniguradong sobrang napakalambot na ang pinakaloob nito dahil medyo may amas na tayo dito. Kaya yung asawa ko na lang yung naghiwa dito ng lechon belly. Hindi lang siya dito makahiwa ng maayos dahil sa napakainit pa ito. So paano mga kapugi, kain po tayo. At kung nagustuhan nyo itong aking vlog, please follow, like, and share naman itong aking page. At pa-comment naman kung saan nakabot itong aking video. Sa mga nakabot sa dulo ng aking video, maraming salamat at God bless inyo lahat.